Morning guys. Yan, may problema po yung ating inverter na 3 kilowatt. Yan po siya. So, hindi ko alam kung ano problema nito. Wala namang naka-mute naman yan. Tapos may output naman oh. Okay naman yung output niya. So, ngayon bubuksan natin. Hindi ko alam kung anong problema niya. Ba't nagkaganyan siya? So, ito trouble natin. So, dito is, ayan po yung battery niya. Naka Gentay ho yan. So, yan. Hindi naman malakas naman yung kuha niya. Ayan. Yan, charging niya. So, hindi po talaga battery yung dahilan nito. Kasi naka 26.5 na po yun eh. So, alamin natin guys. May output naman siya. Normal naman yung kuha niya. May output siya at saka yung beep lang talaga niya ang problema. Palaging nagbi-beep. So, yan guys. Nabuksan na natin. So, ito pala yung laman niya. Napaka-alikabok na. So, yan po yung buzzer niya. Alamin natin yan. Bakit palagi siyang nagbi-beep. Pero wala namang problema guys kasi okay naman yung output niya. Alamin lang natin kung bakit nagkaganito. Yan. Napakalaki pala ng heatsink niya. Yan. Yung transformer niya. So, ngayon ko lang to nabuksan guys. Try nating linisin. Baka tumino. Yan. Try nating linisin. So, ayan guys. Medyo malinis na. Konti. So, testing natin. Baka yun lang yung problema. Wala namang nakikitang basa or whatever. So, baka umayos na to. Tingnan natin. So, temporarily nabalik na natin yung ating hindi pa natin na-screw. So, testing natin. Oh my goodness. Nandyan pa rin siya guys. Hindi ko alam kung paano to. Ba't siya nagbabuzzer? So guys, dahil hindi nga tumino yung ating inverter, so nagdesisyon na tayo na tanggalin yung kanyang buzzer. So dahil nga, tingnan natin guys. Kita ko sa inyo. Yan. So dito is wala naman siyang error talaga. Tsaka malakas yung battery niya. Yan. 26.9 dito. Malakas ho. So palagay ko sira na talaga yung kanyang buzzer. Kaya kailangan nating tanggalin. Yan. Naka-silent naman ho yan. So wala tayong magagawa. Kailangan natin tanggalin. So off muna natin. So dapat pag ganito is may alam ka konti. Kailangan talaga tanggalin yung power niya. At kailangan hindi nakakonect sa commercial. So tanggalin natin. Tanggalin na. Nagdesisyon na akong tanggalin yung buzzer niya. So bago kayo nito gumawa, kailangan nyo munang naka-off yung ating supply. Yan. So ito po yung nagiging dahilan ng ingay. So guys, tanggalin na natin. So ganito lang, ipitin lang natin. Yan. Dahan-dahan lang. Yun. Yan. So ayan po siya.
wala tayong magagawa eh. Parang nagkuan na siya. Yan. So make sure lang na walang madamay na ibang piyesa. So wala naman siyang residue na iba. Ayan. So solve na yung problem. Wala nang buzzer, wala nang mag-iingay. Stop na yung bunganga niya. So tingnan natin, testing natin, loadan natin para malaman natin. So standby at isarado ko muna to guys. So guys, naibalik na natin yung mga screw at testing na natin. So sana maging okay siya yung supply niya. So expect talaga natin na hindi na to mag-iingay kasi tinanggal na natin yung buzzer niya eh. So ayan, may output siya. Yan, naka 60 Hz. So wala na yung ingay. So ngayon guys is lagyan na natin ng load. Ilipat na natin yung ating mga load. Yung mag-ingay guys is ito, dito po yan sa ating maliit. Ito po kasi yung nag-ingay natin is 3 kW. Kaya yun. Yan, kinargahan niya na yung battery ng ating 1 kW. So dito is okay na guys. Wala nang maingay kasi tinanggal na natin to. So yan, may load na yan guys. Yan, 26.6. So pero pag ganito guys, pag may error yung inyong mga inverter is wag pong gayahin. Dito lang talaga kasi nag-iingay siya, wala namang error. Sa palagay ko is sira na talaga tong, parang nagso-short na to eh. Kaya nag-iingay siya. Kaya nag-decide na ako na tanggalin. Yan. So ito na guys, may load po talaga, may load po na po yan. Yan, dito na natin nilagay. Dito na natin papunta dito sa 3 kW. Yan, na mabigat po yan, nagkarga. Kinargahan niya to, bali kinargahan niya to. Yan, kita ko sa inyo. Yan, nagkarga to yan. Yan po yung situation niya, 29.6. Yung charging current is 8.2 sa kabila. Ayan, 8.4. So medyo malakas na yung ating charging sa ngayon. Yan. So thank you and please like and subscribe.